Merong isa pang kapatid si Thor, merong isa pang anak si Odin, and hindi siya sa Marvel Comics nag-debut. Nag-debut siya sa isang Spawn comic. Huh? Spawn? Hindi naman Marvel si Spawn. Exactly. Paano napunta ang isang character from Image Comics to Marvel Comics, tas biglang naging kapatid na lang siya ni Thor? Paano napunta ang isang prominent character from Image Comics na sobrang daming issues sa Marvel Comics, tas naging Marvel canon pa? Okay, so back in the 90s, si Angela was a Spawn character. Maraming mga dramang nangyari. Pero basically, ang may-ari kay Spawn is si Todd McFarlane. And maliit lang ang mundo ng comic books. Most ng mga writers nakapagsulat na yan sa DC, sa Marvel, pabalik-balik. So yun nga, si Todd McFarlane ang may-ari ng Spawn, and kinausap niya si Neil Gaiman, si Frank Miller, si Alan Moore, si David Sim. Basta nag-usap-usap sila, sabi ni Todd McFarlane, uy pre, magsulat ka naman sa Spawn. So yung issues 8, 9, 10, 11, tigi-isa kayo, magsulat kayo. Nag-agree naman sila. Si Neil Gaiman, sinulat nga yung issue 9. And dito niya inintroduce si Angela. Binasa ko nga, akala ko manga, grabe mag-fanservice si Angela. Sobrang dark, sobrang gritty, sobrang edgy, and full of 90s angst. Anyway, basically si Angela, isa siyang angelic entity na nag-hunt down ng mga demonic entities. She's literally a demon slayer. Tapos sinahunt na si Spawn, gusto niya patayin si Spawn, pero hindi niya napatay si Spawn, natalo siya ni Spawn. Hinuli si Angela kasi wala daw permit si Angela na i-hunt yung demon na si Spawn. Kasi comics. Anyway, basta fast forward, they ended up working together, nagpunta sila sa hell together, naglandian pa nga sila. 100 issues later, pinatay ni Malebolgia, hindi ko alam yung pronunciation, Malebolgia. He's basically like the spirit of vengeance ni Spawn. Pinatay na si Angela. So ayun, patay na si Angela, si Spawn, dinala niya yung body ni Angela sa Elysium. Tapos ayun, tapos na. That's the last time we saw of her. Tapos bigla na lang siya nag-appear sa Age of Ultron comics sa Marvel. Paano nangyari yun? Image Comics, after 1 year, nag-appear bigla sa Marvel. Paano nangyari yun? Ganito kasi, the creation of Image Comics was basically a big FU by the comic book writers to Marvel and DC. Para they can write whatever they want, para they have more freedom, ganyan. Sa Marvel and DC kasi, yung mga characters na mga ginagawa doon, ang mga nag-own ng characters na yun is Marvel and DC. Hindi naman yung comic book writers. Sa Image Comics, ginawa nila, meron silang mga agreement ng mga comic book writers na yung mga original characters na ginagawa nila, yung writer yung may-ari. Now, ang may gawa kay Angela is si Neil Gaiman. Pero si Todd McFarlane ang may-ari ng Spawn. And si Angela nag-debut sa Spawn Comics, tapos ginagamit pa rin siya ni Todd McFarlane sa ibang mga issues. Kahit hindi na si Neil Gaiman yung nagsulat ng issue na yun. Now, dahil loose and laid back nga sa Image Comics, wala naman talaga silang kasulatan kung sino may-ari ng Angela character. Kasi parang usap-usap lang yun eh. Handshake agreement lang kung baga. So si Todd McFarlane, inangkin na niya yung Angela character. So nag-publish pa rin ng mga comics si Todd McFarlane na nandun si Angela sa Spawn. So nagka-conflict silang dalawa. Nagka-demandahan pa na dapat daw binabayaran ni Todd McFarlane si Neil Gaiman ng royalties for using his characters. By the way, 3 original characters pala yung ginawa ni Neil Gaiman dun sa comic na yun. Si Angela, si Medieval Spawn, tsaka si Cagliostro. Anyway, nanalo si Neil Gaiman dun sa lawsuit, and nagkaroon si Todd McFarlane tsaka si Neil Gaiman ng joint ownership dun sa 3 characters na yun. Pero nung 2012, nagkaroon ng agreement si Todd McFarlane tsaka si Neil Gaiman na isa-split nila yung characters. So si Gaiman ang may sole ownership kay Angela, tapos si Todd McFarlane ang may sole ownership dun sa other 2, si Medieval Spawn tsaka si Cagliostro. So quits na. Nung nakuha ni Neil Gaiman yung rights kay Angela, walang patumpik-tumpik, binenta niya agad yung rights sa Marvel. So noong 2012, nakuha ni Neil Gaiman yung rights ni Angela. 2013, nag-debut na agad sa Age of Ultron number 10 si Angela. Kaya siya napunta sa Marvel. Ang totoong pangalan ni Angela ay Aldrich Odin's daughter. So sino nga ba si Angela sa Marvel Comics? Si Angela ang eldest daughter ni Odin. Ha? Akala ko ba si Hela yun? Sa MCU lang yun. Kasi mahilig mag-iba ng story yung MCU, di ba? Pero it worked well naman. Pero sa comics, si Angela talaga ang eldest daughter ni Odin. Si Hela, anak siya ni Loki. Si Angela talaga ang older sister ni Thor. Sa Asgardian mythos kasi, merong 9 realms, di ba? 10 realms talaga yun. Originally, 10 yung realms. Tapos nagkagera yung 10th realm tsaka yung Asgard. So laban, gera. Yung ruler ng 10th realm, kinuha si Angela. Baby pa siya dito, by the way. Kinuha niya si Angela, tapos pinatay na si Angela sa harap ni Odin. Pero hindi talaga pinatay. Pero Odin doesn't know that. Si Odin, sa sobrang galit niya and grief niya, in-erase niya yung 10th realm from the history books. History revisionism. 9 realms na lang ang meron. Wala talagang 10th. 9 realms lang talaga ever since. Ganun. So ang
press release ni Odin is si Thor na daw ang firstborn niya. Sound familiar? Kasi si Hela talaga yung placeholder ni Angela sa MCU. Parang ganun din eh. Tapos yung Marvel Rivals naman, kumukuha ng inspiration sa stories kumukuha ng inspiration sa both MCU tsaka comics. Kaya apat tuloy sila magkakapatid sa Marvel Rivals. Anyway, hindi ako galit. Ay, sa mga korap pala galit ako. Anyway, laro tayo Marvel Rivals. Alright.